Sige po, magandang hapon sa inyo lahat. Pwede po tayo magstayo. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig naging mananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig naging mananatili. Tayo po muna sa madaling manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyo sa hapon na ito, O Diyos, sa iyong patuloy na pagsama sa amin, kasama ang mga bagong kaibigan, Panginoon. Samahan niyo po kami ni Ate Julia, ng Praise and Worship Team, sa aming pananambahan sa iyo, Panginoon. Nawa, ang iyong ituturo sa amin, Panginoon, tumimo sa aming mga puso't sa aming mga isipan. Sa iyong papuri, Panginoon, ikaw ang pinakatakila sa lahat. Sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus, ito po aming panalangin. Amen. Minsan pa, purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging mananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging mananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Panginoon, aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Pag sinabi ko pong purihin ka, O Yahweh, sabihin niyo po, purihin ka, O Yahweh. Alternate po tayo, okay? Let's do this. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging mananatili. Minsan pa, purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging mananatili. Sabay-sabay! Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, minsan ba? Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Si Julia po, first day niya o first time niya na mag-lead ng praise and worship. Ngayon lang po namin siya nakasama. Pero gusto nga namin siya na talaga yung mag-lead sa susunod. Dapat hindi po ako. Matanda na ako masyado para dito. So ito po yung first song ni Julia. Sana maramdaman natin kung hindi niya ito pinag-aralan. Pinakinggan lang, pero ito po yung first time niya. So
Let us sing with Julia for this afternoon. Was blind, but now I see.
Lord, maraming salamat sa iyo sa iyong pagsama sa amin, Panginoon, sa iyong kaburihan, sa iyong pasasalamat, sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Sige po, makaupo na po ang lahat. Maraming salamat, Miss Julia. Pwede na po natin buksan yung ilaw. Thank you, Pao. Palakpakan naman natin si Ate Julia. Kanina pa siya nahihiya. Sabi ko, huwag siya mahihiya. Dahil sabi nga ng nanay niya, dito po sa CFCM, pamilya po. Pamilya po tayo dito. No? So, ako po si Pastor Owen. Kanina ko pa po gustong itanong kung taga saan po ang isa-isa sa inyo. Pero isa kilala ko yan, taga Santa Ana yan. Ngayon ba, taga doon ka pa din? Pangulang. Okay, bagong bayan. Yan. Kayo po, Nay. Okay, welcome. Ano po pangalan, Nay? Mercy. Oh, welcome natin si Nanay Mercy. Maraming salamat po. Nanay, tiga saan po kayo? Hindi po. Po. Kayo po ulit. Sige po, kayo po ulit. Hindi po, joke lang po. Teka muna. Baka naman duling ako. Hindi po, okay na po, Nanay Mercy. Tanda ko na po kayo. Salamat po, Nay. Kayo po, tiga saan? Pangulang din po. Ano po pangalan nila? Rebecca. Welcome po, Nanay Rebecca. Palakpakan naman natin. Salamat po. Yan. Sa iyo ko, Nanay, nakatingin. Pangulang din po, Nay. Ano po pangalan nila? Wow, bino mo, no? May edad na siya pero baby pa din. Ano? Hindi yan nalalayo sa Nene ang pangalan. Ano? May edad na Nene pa din. Tapos, meron din Totoy, no? Nanay baby. Welcome po. Nay, ate, mukhang mas matanda pa ako sa iyo. Ilan? Tess. Hindi naman po Marites. Biro lang po. Wow. Ayan na, dumating na ang ating mga kasama pa. Nanay, ate Tess, tiga bagong bayan din po. Oops, baka matalisod, baby. Ayan. Welcome natin si Ate Tess. Maraming salamat po. Ayan. Then, yung nasa likod, Angela. Tiga saan po kayo, Nanay Angela? Yung hipag ko, di ba? Tiga Tornaok yung hipag ko si Inday. Ayan. Welcome po, Nanay Angela. Well, ipagpaumanhin niyo po ako, medyo mahirap po akong tumanda ng pangalan. Siguro kailangan niyo po umattend dito ng mga 1 taon para matandaan ko po kayo. Na po, welcome po, Ate Angela. Si Ate, pakilala ka. Angelita. Welcome natin si Ate Angelita, bagong bayan din, okay? Then, yung nanay ni Ate Julia, kasi pinakilala ko na sa iyo si Julia. Ako nang papakilala sa iyo? Si Ate Jennifer. Nasaan na si Ate Jennifer? Maraming salamat. Si Ate Jennifer ang nag-invite sa kanila dito. Palakpakan naman natin si Ate Jennifer. Ipakilala ko rin po kami dahil konti lang naman po tayo dito. No? Siya po ang aking asawa. Maniwala kayo sa hindi. Ayan. Hindi ka naniniwala. Salbahe ka talaga. Siya po yung aking asawa. No? At yun po yung panganay kong anak, si Kuya Michael Owen. Hi ka naman sa kanila, Kuya. Siya po yung pangalawa kong anak, si Issei Miyake. Ayan po. At si Ate Sai, tiga-Giginto pa po yan. Ito nyo, may bit-bit pa pong baby. Pero pumupunta po siya dito sa amin. Maraming salamat, Ate Sai. Actually, kumari ko po yan. Inaanak ko po yan. Gusto ko pa rin tawagin Baby Oli. No? Si Oli. Ayan. Tapos po, si Kuya Steve. Si Kuya Steve po ay tiga-May Kawayan pa po yan. Pumupunta dito para po siya po yung nagtuturo ng instruments at tumutugtog. Then, si Ate Iza, tiga Malolos naman po. Malalayo po kami, pero gusto namin na pumunta dito ng sama-sama. So, sana po ay hindi lamang ito yung unang pagkakataon na makasama namin kayo. Pero huwag po kayong mag-alala kung natatakot kayo na para ba itong Iglesia ni Cristo o ang dating daan, hindi po. Yun po yung gusto ko po sa inyong linawin.
kami po ay isang church na ini-encourage lang po kayo na kesa po palaboy-laboy lang po kayo dun sa Pangulang, no? Pumunta na po kayo dito, no po? Joke lang po yun, joke lang po, para matawa naman po. Masyado, sama ng tingin sa akin, parang gusto ko. Pala joke lang po ako, no po? Kesa po, di ba, nasa bahay lang kayo nakaupo, sumama na po kayo dito sa amin. At kung meron po kayong mga anak, pwede nyo rin po silang yayain, no? At sa December 24 po ay Christmas party ng church na to. At iniimbitahan ko rin po kayo na makisa sa amin. At sabi ko kay Ate Jennifer tsaka kay Ate Dory, nasaan si Ate Dory? Ate Sai, si Ate Dory? Hindi mo alam. Nanay niya yun, hindi niya alam kung nasaan. Ano po? Yung ilan po sa inyo napunta po dito nung Ularang Ina, nung last week po, ano? Kayo po, ano po? Yun po, nag-usap kami ni Ate Dory, ni Ate Jennifer na sa December 24, maghanda ng listahan ng 40 Ulirang Ina mula po sa inyo. At ito pong nakikita niyo po na ito po yung ipamimigay namin sa inyo po sa December 24. Pero po ang kagandahang balita ay nung, kailan ba ako pumunta kay Gov? Friday. Nung Friday po ay pumunta ako kay Governor Daniel at nag-request po ako ng groceries sa kanya. At yun po ay ipamimigay ko din po sa December 24. Nakahingi po tayo ng 150 na groceries sa ating mahal na gobernador. Gov, thank you. Si Gov po ay matagal nang tumutulong sa church na to. Pag po meron kaming mga inaabot na community, katuwang namin si Governor Daniel. At hindi malabo na magkaroon ng kapitolyo sa barangay sa lugar nito. Alam niyo po ba yung kapitolyo sa barangay? Hindi pa po kayo nakakapunta doon. Bali yung serbisyo ng kapitolyo, ibinababa sa barangay. So may mga laboratory, x-ray, libreng bunot, libreng kupet, ganon. Lahat po ng serbisyo ng kapitolyo, ibinababa sa barangay. So saan man po ako mapunta, nagre-request po ako kay Gov ng kapitolyo sa barangay. So sa August po ang request ko. Next year, kapitolyo sa barangay. Dito po sa may DTMI. So, yan po ang mga magagawa po namin. At sabi ko nga, kung meron po kayong mga anak, ay pwede nyo rin pong isama dito, no? Kesa naman po nakikipag-away lang, ano? O kaya nagso-social media, no? Isama nyo na po dito. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman po kami yung tipong napaka-stricto na kagagalitan namin yung anak nyo. Pero i-guide natin yung anak nyo. Yun naman po yung mahalaga doon. Na po. Hindi ko naman po sinasabi na wala kayong kakayanan mag-guide, pero mainam din na yung nakikilalang kaibigan ng mga anak natin ay malapit sa Diyos. Kasi kung bakit yung mga anak natin ay nakikita natin na lagi nagmumura, kasi yung mga kakilala nila, lagi nagmumura. Or yung mismong nanay nila o tatay nila ay lagi nilang naririnig na nagmumura. Yun lang po yan. So, kung gusto nyo na mas mapabuti, ano po, may programa din kami na educational assistance, pero kami po yung namimili base sa nakikita naming mga bata at pangangailangan nila. Hindi po siya ina-apply. Pag nakita po namin na kailangan niya ng tulong, kami na po yung lalapit dun sa magulang para makatulong sa kanila. Ito po yung mga bahagi lamang ng nais naming gawin sa church na ito. So, you are welcome po to join us again every Sunday. At wag po kayong mag-alala dahil ang church po na to ay hindi naman po kayo gugutumin na po. Matulin lang po. Pagkatapos po nitong message na to, ako po yung pastor. Ako po yung pastor. Maniwala po kayo sa hindi. Ako po yung pastor. Pagkatapos ko pong mag-sermon, ay prayer po. Yung prayer natin dito ay medyo marubdob, no? At yung totoong panalangin po, no po. At maramdaman natin na yung paglapit natin sa ating Panginoon. Pagkatapos nun, ito na yung magandang part. May kainan. Po? Bayad sa pag-iyak. Gusto po kasi namin na pagkatapos ng worship service, mag-stay pa rin po kayo para po makapagkwentuhan man lang tayo, makapag-usap man lang tayo.
Hindi po yung mga tiga Zimbabwe. Alam niyo po yung tiga Zimbabwe? Simba uwi, Zimbabwe, simba uwi. Yan po, pagka nagsimba na kayo, pagkatapos ay uuwi na. Gusto namin ay mag-stay pa kayo ng konti pa, magbanting pa tayo. Ikwento nyo sa akin yung buhay ng kapitbahay nyo. Hindi, joke lang po. Sige po, ngayon pupunta na tayo dun sa message natin. No? Pwede po ba tayo magsitayo muna sandali? Medyo mahaba-haba lang itong babasahin ko, pero medyo familiar naman po kayo dito sa babasahin ko na ito. Ito po yung kwento ng alibughang anak. No? So, ito po yung mababasa natin sa aklat ni Lucas, kabanatang 15, talatang 1 hanggang 32. Bro, bigyan mo nga ako ng background music para hindi sila mainip habang binabasa ko to. Sige. Piano. Mahina lang. Ito po yung pagbasa. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon. Kaya't siya ay nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napaisip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa kanyang sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, at hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo-layo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila at ang sabi niya, Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong meron sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. Sagot ng alila, Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyong ito,
na lumustay ng inyong kayamanan. Sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Ito po ang salita ng ating Panginoon sa hapon na ito. Tayo po ay magsiupo. Ang title ng message natin for today ay The Lost and Found. Sa Tagalog po ay ang nawala at ang nakita o nawala o natagpuan. Naranasan niyo na po ba na mawalan? Yung meron kang mahalagang gamit sa bahay pero biglang nawala. Dalasan ako po bilang tatay, kadalasan po ako pagka nawawalan ng gamit, ang lagi kong takbuhan yung asawa ko. Dahil feeling ko alam ng lahat ng asawa ko ang gamit sa bahay. Pero yung pakiramdam ng nawalan o nawawalan ka ng isang mahalagang bagay, hindi mo ma-explain kung maiiyak ka ba, magagalit ka ba, magtatanong ka ba, matataranta ka, hindi mo alam kung sino sisisihin mo, sarili mo ba o ibang tao dahil nawalan ka. Nakakalungkot ng mawalan ka ng pera, mawalan ka ng cellphone, mawalan ka ng mga bagay na mahalaga sa iyo. Nakakalungkot yun, lalo tigit pag nawalan ka ng mahal sa buhay. Kaya naman ang sarap din ng pakiramdam pagka meron tayong mahal sa buhay na umalis ng bansa, tapos bumalik. Ang sarap din sa pakiramdam. Ang sarap din sa pakiramdam na yung nawalang bagay sa iyo na mahalaga ay muli mong nakita. Ang unang-una mong reaksyon ay ngumiti dahil nakita mo yung mahalagang bagay na yon na matagal mong hinanap. Minsan sinasabi pa natin, hilong-hilo na ako ng kakahanap. Hindi ko makita kung saan. Pero pag nakita natin, minsan napapasayaw pa tayo na para tayong nasisirayan ng bait kasi mahalaga sa iyo yan. Whether tao man o bagay, mahalaga sa atin na makita ang isang tao o isang bagay na nawala, na malapit at mahalaga sa atin. Kaya, minsan, pagka nakita mong isang bagay, nagsiselebrate ka, pupunta ka sa ibang lugar, o pupunta ka sa isang kainan, o kahit fishbowl man yan, magsiselebrate ka kasi nakita mo yon. Lalo tigit, for example, kailangan mo ng pambayad ng kuryente, biglang nawala yung pambayad mo ng kuryente. Maiiyak ka talaga, lalo na pag dumating sa iyo si Judith. Kilala niyo po si Judith? Si Judith na po. Yun yung pinaka-date na ayaw nating makita. Pag malapit na yung due date, tapos ay nawala yung pambayad mo dun sa due date, ay nakakalungkot yun. Pero pag nakita mo na siya, may kakaibang tuwa ang hatid nito. Doon sa istorya na ating binasa, ay istorya to ng dalawang anak, yung bunso at yung panganay, na yung bunso nga ay kinuha nga yung yaman niya mula sa tatay, pero instead na palaguin yung yaman na kinuha niya, ay nilustay niya ito sa sugal hanggang sa nawalan siya ng pera. Ang ganda lang nung reaksyon nung tatay na kahit ganun yung ginawa nung kanyang bunsong anak, ay nakuha pa rin niyang patawarin yung kanyang bunsong anak. Pero ito yung gusto kong mapansin ninyo doon sa istorya na aking binasa. Sabi doon sa verse 20, sabi doon, at siya'y nagpasya ng umuwi sa kanila. Tingnan niyo po to. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Pansinin niyo, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Ano po ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung tatay niya, matagal nang nag-iintay sa pagbalik ng bunso niyang anak. Kaya nga sabi doon, malayo pa, natanaw na niya ang kanyang bunsong anak. Dahil araw-araw, iniintay niya yung pagbabalik ng kanyang anak na kahit pa nilustay niya yung kalahati ng kanyang yaman, na kahit pa alam niya na meron siyang ginawang hindi mabuti, iniintay pa rin ng kanyang ama ang pagbabalik ng kanyang bunsong anak. At ito'y matindi.
Hindi siya nag-intay na makarating yung bunsong anak sa kanya. Ang ginawa niya, patakbo niyang sinalubong ang kanyang bunsong anak. Ganitong magmahal ang isang ama. Naniniwala akong ganito rin magmahal ang isang ina. Ganitong magmahal ang ating Panginoon. Marahil, may kukumpara din natin ang ating buhay sa bunsong anak. Di ba kadalasan, pag meron tayong mga panalangin sa ating Panginoon, Panginoon, tulungan mo naman po ako dito. At pag binigay sa iyo ng Diyos, sabi mo, Panginoon, pagalingin niyo lang ang anak ko, lagi na ako magsisimba. Panginoon, masolusyonan niyo lang yung problema ko, promise, magpipray na po ako. Tapos, nung ibinigay sa atin ng Panginoon yung kahilingan natin, nasa na yung simba? Nasa na yung pray? Kadalasan nakakalimutan natin. Most of the times, marami tayong hinihingi sa ating Panginoon na pag ibinigay na sa atin, nakakalimutan na natin yung part natin na ibigay naman sa Kanya. So parang tayo yung alibughang anak na patuloy pa rin nagkakasala, pero ang ating Panginoon, iniintay pa rin tayo na bumalik. Alam niyo yung, lagi ko nga sinasabi dito na kahit nagkakasala ikaw, hindi ipinipikit ng Diyos yung kanyang paningin sa'yo. Ang sakit po na, di ba? Ang sakit nung nakikita mo yung anak mo na may ginagawang kakaiba na hindi mabuti, pero hindi mo ipinipikit yung mata mo, tinitignan mo pa rin siya dahil mahal mo ang iyong anak. Masakit yun. Alam mo sa sarili mo na meron kang hindi ginagawang mabuti, pero alam mo din sa sarili mo na nakatingin sa iyo ang ating Panginoon at hindi niya ipinipikit ang kanyang mata sa atin. At nag-iintay ang ating Panginoon sa ating pagbabalik sa Kanya. So yung unang punto na nais kong ibigay sa inyo sa araw na ito, yung grace and forgiveness. Sabihin natin, grasya at pagpapatawad. Now, so ang ating Panginoon ay handang magbigay sa atin ng grasya or pagpapala at pagpapatawad. Pansinin nyo, kahit na meron kang nagagawang mali, kumakain pa rin po kayo ng 3 beses sa isang araw. Amen. Tama, di ba? Kung kasing gaganti ang Panginoon sa'yo, nakagawa ka ng kasalanan, hindi kita papakainin. Ang dami nang namatay. Dahil ang daming taong makasalanan. Pero dahil ang Diyos ay patuloy pa rin nagbibigay ng pagpapala sa kabila ng ating mga nagagawa at willing pa rin siyang magpatawad, lagi tayong mayroong pagkakataon at may buhay na pwede pa rin nating magawa. No? The father's immediate forgiveness and acceptance of the younger son upon his return. Alam niyo po yun, kahit alam na nung tatay na may nagawa itong hindi mabuti sa akin. Ang sabi dito, immediate. No? Hindi niya sinabi na, bumalik ka ngayon, sige, sa susunod na taon patatawarin na kita. Hindi sinabi yun ng ama. Ang sabi sa kanya, immediate forgiveness. Nung agad-agad din yun, nung sinalubong niya yung kanyang bunsong anak, nung tinakbo niya yung kanyang bunsong anak, pinatawad niya kaagad ang kanyang anak. Immediate forgiveness. And hindi lang yun, acceptance. Tinanggap niya itong muli. Pinabihisan niya, pinaghanda niya ng pagkain. Kakaibang pagmamahal ang ibinigay ng ama sa kanyang anak na nagkasala sa kanya. Despite of his transgression, is a powerful demonstration of grace. Binuin mo, sabi ng bunso, di ba? Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Ituring niyo lang po akong isa sa inyong mga ulila. Pero ano ginawa ng ama? Tinawag niya ang kanyang mga alila. Pumunta kayo dito. Bihisan niyo siya. Magpatay kayo ng pinatabang guya at tayo'y magdiwang. Sapagkat ang aking anak ay namatay na at muling nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. So ano ang mahalaga sa ating Panginoon na matututunan natin sa unang punto? Kahit tayo ay nagkakasala, iniintay pa rin tayo ng Panginoon na bumalik sa Kanya. At kung tayo'y babalik sa ating Panginoon, tayo'y Kanyang patatawarin at tatanggapin kahit na meron pa tayong nagawang hindi mabuti
sa kanyang harapan. Ano pa? This mirrors God's grace towards us, where He is always ready to forgive and accept us back when we repent. Ano yung ginawa ng bunso? Na-realize niya, di ba? Babalik ako sa ama ko. Kasi yung mga alila sa amin, kumakain ng maayos eh. Samantalang nung nawala ng pera yung bunso, ano ba nangyari sa kanya? Balat na ng prutas yung kanyang kinakain, yung pagkain na ng baboy. Huwag niyo po kung tignan pag baboy ang pinag-usapan. Ano po? Di ba? Yung kinakain niya na ay hindi na pagkain ng tao, pagkain na ng hayop. Kaya sabi niya doon, Ama, hindi na po ako karapat dapat maging inyong anak. Nagsisi siya sa kanyang nagawa at ano yun? Nagdesisyon siya na bumalik. So, yung grace, yung forgiveness, yung acceptance ng Panginoon ay matatanggap natin kung magsisisi tayo sa ating mga nagawang pagkakamali. Sino ba dito may nagawang pagkakamali kanina lang? Aba, very good ah. Wala ah. Kahapon. Aba, very good. Wala pa rin ah. Nung nakaraang linggo. Aba, mababait pala yung mga tao dito eh. So kung mamamatay kayo ngayon, sa langit kayo pupunta? Hindi pa rin. Baka naman nakalimutan nyo lang. No? Subukan nyo rin alalahanin kasi sabi doon, yung pagpapatawad ng ating Panginoon at yung pagtanggap niya ay matatanggap natin kung tayo nagsisisi. Kadalasan, pagka may mga nag-aaway nating kapitbahay, talagang salita, tak. No? Pag pinagbati mo, tak, parin po. Nung nandito ako sa Santa Ana, nagugulat na lang ako na may kapitbahay pala kaming demonyo. Kasi kada mag-aaway yung kapitbahay namin, lumayas ka na, demonyo ka. Doon ko nalaman na may kapitbahay pala kaming demonyo. Sabi niya, walang hiya ka, wala kang magawa. Biruin mo, wala namang ginagawa pero inaaway. No? So kailangan nating mag-repent, kailangan nating magsisi. Para kung ano man yung nagawa mong pagkakamali sa kapwa mo at sa harapan ng ating Panginoon, Kanyang patawarin. Sabihin niyo nga po, magsisi. Magsisi, hindi sisihin. Magkaiba po yung magsisi. Siya kasi. Kaya ako nagagalit kasi siya kasi. Wala akong kasalanan. Siya kasi. Iba po yung nagsisisi, sinisisi at nagsisisi. Yung nagsisisi ka ay tinatanggap mo may nagawa kang mali. Pag tinanggap mo na meron kang nagawang mali, nagrepent ka, doon mo na matatanggap yung forgiveness ng ating Panginoon. Okay. Yung second point natin, unconditional love. Ano po ba yung unconditional? Minsan ganun tayo eh. Sige, patatawarin kita sa isang kondisyon. Pero yung tatay dun sa istorya na binasa natin, walang kondisyon. Malayo pa lang, natanong na niya yung kanyang anak at ang ginawa niya, patakbo niyang sinalubong ito at ang ginawa niya, pinabihisan niya ito, pinaghanda at nagdiwang at nagsayawan. Meron ba kayo narinig na, anak, bibihisan kita sa isang kondisyon? Wala. Unconditional love ang naranasan ng bunso na ibinigay sa kanya. The father's response to the elder son in the verse demonstrate the depth of his unconditional love. Yung panganay na nagreklamo. Sabi ng panganay, tagal ko na nagsisilbi sa'yo, tatay. Ni minsan, hindi niyo man lang ako binigyan ng kambing para gawing papaitan. Samantalang yung bunso kong kapatid na naglustay ng kalahati ng yung yaman ay pinagpatay niyo pa ng pinatabang guya. At ano yung response ng tatay? Despite the elder son's resentment and misunderstanding, the father reassured him of his constant presence and unchanging affection. Sabi ng tatay, anak, matagal na kitang kasama. Sabi ng tatay dun sa panganay, anak, matagal na kitang kasama. At ang lahat ng nasa akin ay sa'yo na. Ibig sabihin, kahit na pinatawad niya yung bunsong anak na lumustay ng kalahating yaman, inassure niya pa rin yung kanyang panganay na anak na, anak, hindi mo kailangan gawin yung ginawa ng bunsong anak sa akin para maranasan mo yung ipinaranas ko sa kanya. Dahil ang lahat ng meron sa akin, dahil matagal nang kitang kasama, ay sa'yo na. Minsan ganun eh. Iniisip natin, unfair ang Panginoon sa atin. Bakit yung kapitbahay ko, sama-sama ng ugali, mayaman?
Samantalang ako, ang buti-buti kong nilalang. Mahirap ako. Minsan iniisip natin, kinukumpara natin yung ating mga sarili sa ibang mga tao dahil iniisip natin na unfair ang ating Panginoon. Hindi ako naniniwala na unfair ang Panginoon. Dahil naniniwala ako, lahat tayo ay binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na gawin yung pinaka-best na pwede nating magawa. Kadalasan lang, we fail to do it. Hindi natin to ginagawa. Umaasa na lang tayo paminsan-minsan sa mga bagay na iniisip natin na darating sa atin. Kaya yung pagyaman at yung iba ay hindi masyadong mayaman, hindi yan kasalanan ng Diyos. Hindi niya kagustuhan na tayo ay maghirap. Kadalasan, ang paghihirap ay dahil na rin sa kasalanan o dahil din sa hindi natin nagagawang mga bagay. Tingnan nyo. Ako po ay anak ng isang tricycle driver at isang mananahi. Ang tatay ko po ay tricycle driver, ang nanay ko po ay mananahi. Ang tatay ko po ay grade 6 ang natapos. Tuloy po. Tuloy. Okay. Ang tatay ko po ay grade 6 ang natapos. Ang nanay ko po ay hindi nakatapos ng elementary. Pero na isang bagay na ginawa ng mga magulang ko. Ang ginawa ng mga magulang ko, nangarap na pagtapusin po ako ng pag-aaral. Dumating pa sa punto na muntik na akong mapatigil kasi wala na talagang pantustos ng tuition fee. At nung nag-decide sila na mag-stop na ako ng pag-aaral, alam niyo po kung saan ako unang pumunta? Sa simbahan, nanalangin. Awa ng Diyos, nakatapos po ako ng college at nagkaroon ng trabaho. Doon nagbago ang buhay namin, ng mga anak ko at ng mga susunod pa na marahil mga apo ko. Dahil nangarap ang mga magulang ko na pagtapusin ako ng pag-aaral. So, ibig sabihin, habang tayo ay may buhay, may tsansa na mabago ang buhay natin kung mangangarap tayo para sa ating mga anak. Pag sinabi mo sa mga anak mo na hanggang K-12 ka na lang, parang pinuputol mo na rin ang pangarap mo para sa kanila. Pero habang nabubuhay pa tayo, lalakas pa natin yan natin. Meron ba tayong magagawa? Amen. Pag ikaw ay nag-umpisa ng mangarap para sa iyong mga anak, ibig sabihin, ayaw mo nang maranasan yung hirap na naranasan natin at iparanas pa natin sa ating mga anak. Amen, di ba? So, kailan nagbago yung buhay namin? Nung nangarap ang mga magulang ko na pagtapusin po ako sa pag-aaral. At habang nag-aaral po ako, nagtatrabaho po ako. Jollibee ako. At marami pa akong ginagawa para lang kahit papaano ay hindi maging mahirap yung pag-aaral. So, pwede. So, mga kapatid, ang sarap isipin na if magde-decide lang tayo na mag-stay sa ating Panginoon, merong magandang bukas para sa atin. Kasi tingnan nyo, kadalasan may mga tao na hindi nakapag-iisip ng maliwanag kasi wala silang relationship sa Diyos. Pansinin nyo, maraming mga tao na walang pangarap sa buhay kasi hindi maliwanag yung kanilang pag-iisip. Ang iniisip lamang nila yung kanilang mga sarili at hindi nagiging maayos yung kanilang pag-iisip dahil wala silang Diyos sa puso nila, wala silang pagmamahal sa puso nila. Kaya ang tendency, bahala ka sa buhay mo. Mag-aral ka o hindi, wala akong pakialam. Buti nga po ngayon di ba? Libre na yung tuition fee sa mga government schools. Nung panahon namin, hindi ko alam kung libre. Nung panahon namin, yung libro namin, nung ako ay nag-elementary, 19 forgotten. Nung ako ay nag-elementary ay di ko na maalala, 1985, grade 1. Natatandaan ko noon,
So, 1985, yung libro namin, 1975. Nakwento ko to sa misis ko. Yung libro namin sobrang luma na, sa Central pa. At ang gusto, pag ibiniglik namin, maganda. Hala, luma na, ano to, magic? Wala nang cover, pero pag binalik nyo to, kailangan may cover. Hala. Noon po yun. Pero ngayon nga, mas okay na yung pag-aaral di ba? Mas okay na yung mga public schools natin So, kung ano man yung mga pagsubok na meron tayong mga magulang, huwag tayong titigil na mangarap para sa ating mga anak. Dahil bahagi yon ng unconditional love ng Diyos para sa atin. Dahil hindi naman gusto ng ating Panginoon na tayo maging mahirap sa mahabang panahon o sa habang panahon. Pero yung pagkakataon na binibigay sa atin ng ating Panginoon ay laging nandyan. This reflects God's unwavering love for us, even when we may feel overlooked or unappreciated. Minsan iniisip natin, hindi patas sa atin ang Diyos. Ba't siya merong ganun? Ba't siya merong ganun? Ba't ako wala? No? Bakit yung kapitbahay ko ay ang sarap ng ulam? Bakit kami? Ito lang yung ulam natin. Yun yung mahirap Minsan kino-compare natin yung ating mga sarili. Kung ano yung wala sa atin, kino-compare natin sa iba. Kaya ano nangyayari? Nagkakaroon tayo ng inggit sa puso natin. Ito namang mga kapitbahay natin, minsan hindi naman sensitive, pinaparinig pa. Maghain na tayo ng masarap na sinigang. Kumuha ka na dyan ng isang batyang kanin, maputing kanin, 80 pesos ang kilo. Ginaganon pa. Di ba? Napapainggit pa, hindi naman namimigay. Di ba? Anak, kumuha ka na dyan ng 3 pirasong tender juicy hotdog. Talagang mayroon pang brand. Tender juicy hotdog. Di ba? Ang masama dito, hindi pa namimigay. Pero hindi natin kailangan i-compare yung ating mga sarili sa iba. Dahil naniniwala ako, patas pa rin yan. Bakit? Isipin nyo, whether tender juicy hotdog yung ulam nila at kayo ay Andrews, pag yan kinain nyo, parehas naman din ang pakiramdam, di ba? Mabubusog pa rin yan. At pag sumakit ang tiyan nyo, parehas lang ang amoy niyan. Walang iba. Parehas lang. So, hindi natin kailangan i-compare para isipin natin na tayo'y unappreciated ng Diyos. Hindi. Naniniwala akong pagtingin ng Diyos sa atin lahat ay pantay-pantay. Yung mga mayayaman, may problema yan, malalaki din. Tayong mga hindi mayayaman, may problema din tayo. Pare-parehas tayo may problema. Pero pag tumawa tayo, ang tawa ng mayaman at tawa ng hindi mayaman, parehas lang naman, di ba? Mas malakas pa nga yung hagrakpak ng mga taong hindi mayaman kasi pag ang mayaman tumawa. Pero pag tumawang di mayaman, parang naluluka. Di ba? Parehas lang Yung saya at tuwa. Minsan nga, yung mayaman, hindi nila nakikita yung kanilang mga anak Bakit? Alis kasi ng alis. Pupunta sa Europe. No, tayo, pupunta lang sa bayan. Punta ng Predentil. Pure Gold. Malapit lang, di ba? Masaya na tayo na nakikita natin yung mga mahal sa bayan. Gusto ko ipunto dito, mga kapatid. Never tayong titignan ng ating Panginoon na iba kumpara sa iba. Laging pantay ang pagtingin sa atin ng Diyos. Huwag niyo ikukumpara ang buhay natin sa buhay ng iba dahil yung buhay natin nakakaranas din tayo ng masaya at sila din naman ay nakakaranas ng masaya. Dahil ang punto pag nagkumpara ka na ng buhay mo sa buhay ng iba, doon na magsisimula yung inggit at hindi yan magre-resulta ng mabuting pagkakapwa-tao. Diba? Pag nainggit ka na sa kanya, hindi mo na siya papansinin. Tapos, i-chismis mo na, yaman-yaman nga, pero ang damot naman. Pero mo yun, kasalanan ba niya kung tender, juicy hotdog yung ulam niya at tayo Andrews lang? Diba? Huwag na tayong magkumpara. Ano pa? Yung third point dito, understanding our inheritance. Ano po ba yung inheritance? Yung minamana. Naniniwala po kasi ako na bilang ang ating Panginoon, ang may-ari ng lahat, tayo ay tagapagmana ng ating Panginoon. Hindi sa mundong ito. Hindi kung ano yung meron Diyos ay aangkinin natin.
Ang sinasabi lamang dito ay, yung katotohanan na tayo ay dapat makapiling ng Diyos sa kanyang kaharian. Naniniwala po ba kayong may langit? Nanay. Sabi ng nanay, pwedeng maging langit ang mundo. Parang kanta yun, gawin langit ang mundo. Hayarin natin to. Pero po yung kaharian ng Diyos, na hindi dito sa mundong ito, nasa kaharian ng ating Panginoon, nais ng Diyos na makuha natin, na makapiling siya. Yung kaligtasan na yan ay makapiling siya sa kanyang kaharian. Mamanahin natin ito kung nanaisin natin na maging bagong tao. Ano yung bagong tao, nanay? Bago suot? Alam naman natin na bilang mga tao ay meron tayong nagagawang hindi tama, di ba? Ibig sabihin lamang natin is baguhin natin. Katulad ng bunsong anak, nagdesisyon siya na bumalik sa kanyang ama at pagsisihan yung kanyang mga nagawang pagkakamali. Ganun din naman yung nais ng ating Panginoon sa atin. Kung meron kang nagawang pagkakamali, magsisi ka, bumalik ka sa ating Panginoon. Minsan kasi pag nakakagawa tayo ng masama, ang ginagawa pa natin, lalo pa tayong lumalayo sa Kanya. Di ba? Minsan pag ikaw ay makasalanan, ang tendency mo, ay hindi ako pwede magsimba kasi makasalanan ako eh. Yun nga yung punto dun eh. Kung ikaw ay makasalanan, mas dapat mong ilapit ang iyong sarili sa ating Panginoon. Kung ilalayo mo pa, saan ka mapupunta? Saan po? Kung saan ang mga uod ay hindi nabubulok. Di ba? Di ba? Pag ikaw ay hindi mo binago yung sarili mo, alam mo merong impyerno. Di ba? Gusto niyo po ba doon? Paano niyo po nalaman? Di ba? May idea naman pala eh. Sabi ni nanay, ayoko doon kasi mainit doon. May idea si nanay. Pero bakit ang dami na ang itsura ay mukhang pang-impyerno? Bakit may mga tao na ang ugali ay pang-impyerno? Bakit mas nananatili sila doon sa ganong klaseng pag-uugali na pang-impyerno? Pero lahat tayo ay nilikha ng Diyos na mabait. Mabait ba siya? Sinipa ka na. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha ba yang sa langit pupunta? Tingnan niyo po. Mukha bang sa langit pupunta? Mapatay tayo dyan. Doon na, yun na yung problema dito. Pag hindi ka sigurado, ibig sabihin may nagawa ka. So ano dapat mong gawin? Dapat mong maging sigurado, nanay. Ilan taong ka na, nanay? O di ba, nanay, 66 na. Alam mo, malapit-lapit na yan. Hindi po, alam naman natin ang buhay ng tao ay merong hangganan. Ito kasi yung problema natin eh. Dahil sinasabi natin na wag naman, wag muna, ang tendency na ay hindi muna tayo nagbabago. Kasi iniisip mo na malayo pa namang bago tayo mamatay eh. Dapat ihanda mo yung sarili. Whether 66 ka man o 16 years old ka man, hindi mo alam kung talaga bang tatagal ka ng 67. Hindi mo alam kung tatagal ka ng 68. Malay mo hanggang 66 na lang. Hindi mo alam. Kaya ang dapat ay inihanda mo yung sarili mo na pag ikaw ay nawala na sa mundong ito, tatanggapin ka ng Diyos sa kanyang kaharian. Pero sabi mo, nanay, hindi ka sigurado. Gusto mo bang maging sigurado? Balik ka po sa susunod na linggo. Amen. Dahil habang tayo ay nandito at naririnig natin ang kanyang mga salita at tayo nananalangin na papalapit ka sa kanya at magdedesisyon ka na mas baguhin mo na lang yung sarili mo kaysa naman hindi ka maging sigurado pag nawala ka na sa mundong ito. Mas okay na yung meron kang ginagawa para sa kanya kaysa totally wala kang ginagawa. Sa tingin mo ba kung magbibingo ka, makakatantos ka sa langit? Hindi. Sa tingin mo ba pag nag-wedding ka, pag tumama ka, may points ka na rin sa langit? Hindi. Pero pag ikaw ay lumapit at nilapit mo ang sarili mo sa ating Panginoon, alam mo, magiging sigurado ka na kung ikaw ay mawawala na ngayon, alam mo na tatanggapin ka ng Diyos sa kanyang kaharian. Dahil meron kang nagawa para sa kanya.
kung wala kang gagawin para sa Kanya, ano yun? Wala kang ginawa pero gusto mo tanggapin kita? Wala kang punto sa langit pero gusto mo tanggapin kita? Hindi po pwede yun. Dahil kahit napakabuti ng ating Panginoon, kung ikaw mismo ang naglalayo ng iyong sarili sa Kanya, paano gagawin natin, nanay? Ayaw mo sa akin eh. Kung ayaw mo sa Diyos, ayaw mo rin sa Kanyang kaharian at ayaw mo rin sa Kanyang lugar. Saan ka ngayon pupunta? Saan? Dito sa Sanchon? Hala ko sa Sanchon eh. Hala sa Sanchon eh. Then, isa pa sa mapapansin natin dun sa binasa natin kanina, hindi matanggap nung elder son yung panganay na ilabas talaga yung kanyang selos dun sa bunso, di ba? Normal yan eh. Normal na tayo minsan eh, nagsiselos, no? Bakit ikaw yung kapitbahay ko matangos ang ilong? De, joke lang. Hirap talaga pag ilong na pinag-usapan eh, no? Di ba? Yung sinasabi ko na pag siya ay nakaluwag-luwag, ikaw at nakasisikip-sikip, di ba? Nandun yung selos, di ba? Pero sinabi ng tatay, no? Matagal na kitang kasama, lahat ng sa akin ay sa'yo. Hindi mo kailangan magselos. No, kung yung kapitbahay mo ay mas maluwag kaysa sa'yo, hindi mo kailangan magselos. Kasi kung gaano ko siya kamahal, gano'n din kita kamahal. Kung nagsikap siya, yun yung nakuha niya sa pagsisikap niya. Pero kahit na magkaiba tayo ng buhay, magkakaiba tayo ng buhay, yung pag-ibig ng Diyos pantay. Magkakaiba lang tayo ng kinakain. Yung iba, tinapa, si nanay tuyo, ate, medyo sosyal, maghanda, hikaw mo, danggit. Di ba? Magkakaiba. Pero ang pagmamahal ng Diyos, pantay. Pantay yung pagmamahal ng Ama dun sa panganay na anak at sa bunsong anak. Ganun din ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa akin, sa inyo, sa atin lahat. Ayun dapat natin gawin. Katulad ng ginawa ng bunso, dito na po ako magtatapos. Magsisi tayo sa nagawa nating pagkakamali at bumalik tayo sa susunod na linggo. Okay. Ulitin natin ha. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at bumalik tayo. Sige po, pwede po ba tayong magsitayin lahat at tayo mananalangin? Ngayon, first time nyo lang pong umattend dito. Baka first time nyo lang din na makarinig ng ganitong prayers. No po. Ang gusto ko lang po ay ipikit nyo lang yung mga mata. Damhin nyo lang po yung presensya ng Diyos. Kasi ang Diyos is in everywhere. Nasa atin, nasa ating paligid, nasa ating harapan. Ang kailangan natin gawin is acknowledge natin ang ating Panginoon sa lugar na to. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay nakatingin sa iyo, ang Diyos din ay kasama mo sa mga oras na ito. Naniniwala ako na may kanya-kanya tayong mga pagsubok sa buhay. Kanya-kanya tayong mga dalahin sa buhay. May kanya-kanya tayong reklamo sa buhay. May kanya-kanya tayong ninanais silapit sa ating Panginoon. At ito yung maganda sa lahat eh. Tinuruan tayo ng ating Panginoon na manalangin upang ito yung ating gawin sa mga panahon na kailangan natin siya. Maging sa mga panahon na nasa maayos tayong kalalagayan sa ating buhay. Yung pananalangin ay isang direktang pakikipag-usap yan sa ating Panginoon. At ngayong hapon na ito, yan yung gagawin natin. Direkta tayong makikipag-usap sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan
sa araw na ito. Sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Sa iyong walang kapantay na pagtingin sa amin. Sa iyong di matatawaran na pagmamalasakit, paggabay sa araw-araw. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung sa maraming bagay na nagagawa naming pagkakamali sa iyong harapan, hindi namin naiisip na pagsisihan ng mga ito. Bagkus, mas dinadagdagan pa namin yung mga nagagawa namin pagkakamali. At hindi namin ninanais, Panginoon, na magbago. At hanggang hindi na namin namamalaya na malayo na kami sa iyo, Panginoon. Kaya sa hapon na ito, Panginoon, kasama ng iyong mga anak sa lugarin na ito, O Diyos, tignan mo ang iyong mga anak. Pakinggan ang kanilang mga panalangin sa iyo, Panginoon. Anumang dinadala nila sa kanilang mga puso, anumang pag-alala nila, Panginoon, sa kanilang isipan, anumang nais nila, Panginoon, ilapit sa iyo, O Diyos, sa iyong makapangyarihang pangalan. Ikaw, Panginoon, ang tumugon sa kanilang mga panalangin at sa iyong panahon at sa iyong oras, aming Diyos. Ikaw ang magbigay ng kasagutan sa kanilang mga paglapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat dahil hindi mo inaalis ang iyong paningin sa amin. Kahit nasasaktan ka pa. Kahit nasasaktan ka pa sa iyong mga nakikita. Kahit hindi ka tanggap-tanggap sa iyong puso, Panginoon, yung aming mga ginagawa, nandyan ka pa rin at patuloy pa rin, Panginoon, na nakatingin ka sa amin dahil ganyang kabuti, ikaw aming Diyos sa amin at ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw kailan pa man. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Dahil alam kong kasama ka namin. At alam ko, Panginoon, na sa mga panahon na kami nalulungkot, sa mga panahon na kami problemado, sa mga panahon na marami kaming inaalala o pag-aalala sa aming buhay, nandyan ka, Panginoon, naghihintay ka lamang na ikaw ay aming tawagin at ikaw ay aming kausapin, Panginoon. Diyos ko, patawarin niyo po kami. Kung mas pinipili namin ay yung mga sarili naming kakayanan at hindi naming pinipili, O Diyos, na ikaw ay makadaupang palad, ikaw ay aming makausap, ikaw ay makasama, Panginoon, sa aming buhay. Mas pinipili namin yung mga bagay na iniisip namin, Panginoon, na makakatulong sa amin. At hindi namin naiisip na ikaw yung source ng buhay, ikaw ang source ng lahat ng bagay na maaari namin tanggapin, Panginoon, kung kami lamang ay lalapit sa iyo. Ikaw ang may kayang tumugon sa aming mga panalangin. Ikaw ang may kaya, O Diyos, dahil tunay kang makapangyarihan. Tunay kang makapangyarihan, Panginoon, sa aming buhay. Sa hapon na ito, Panginoon, inilapit ko sa iyo, O Diyos, lahat ng aming mga kasama sa hapong ito, Panginoon, at sa iyong makapangyarihang pangalan. Anumang kanilang kahilingan, anuman ang kanilang ninanais, ang paghingi nila ng tawad sa kanilang mga nagawang pagkakamali sa iyong harapan, inyo po silang tanggapin, Panginoon, at muling yakapin, muling akayin, dahil minsan na silang nadapa. At alam ko, Panginoon, na simula sa araw na ito, hindi nyo na sila, Panginoon, hahayaan pa na mag-isa. At mula sa araw na ito, kasama ka na nila, Panginoon, at di mo sila pababayaan, niiwanan pa. Panginoon, muli maraming salamat sa iyong patuloy na pag-iingat sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga magulang, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming pangangailangan. Lahat ng kasama namin, Panginoon, sa aming live stream, nilalapit din namin sila sa iyo, Panginoon. Nilalapit at pinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang nalalapit na operasyon ng tatay ni Julia. Aking Panginoon,
inyo po siyang tignan. Ganon din ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy niyo pong gabayan, Panginoon, muli sila Ate Jennifer at lahat ng kanilang mga kasama. Kayo din po, Panginoon, ang pamilya ni Ate Winona. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, dahil alam namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga panalangin ay inyong pinapakinggan at inyong sasagutin. Aming Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papurit pasasalamat. Sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. At Amen. Maaari na po kayo makaupo. Ngayon po ay katulad po ng lahat ng simbahan, meron din po kaming offering pero hindi po ito sapilitan. Maniwala po kayo sa hindi, no? Itong church na to ay dinala ng Diyos sa lugar na ito upang makatulong sa kapwa. At hindi para kasi ang maling konsepto minsan ng iglesia o ng simbahan ay yung pastor daw ay nagpapayaman na po. Naniniwala po ako na sa pagpapala ng Diyos at sa buhay ng aking pamilya, mayaman na kami. Na po. Alam niyo po ay nais namin na kami yung maging source ng pagtulong sa mga taong pupunta dito. At yung offering na meron sa amin, hindi po yan mapupunta sa akin. Dahil hindi po ako sumusweldo sa church na to. Yun po yung totoo. Yan po ay gagamitin din para makatulong din sa iba. Hindi po yan mapupunta sa amin. Si Kuya Steve ay hindi po yan, wala po yan sinasweldo dito. Ako din po ay wala. Lahat po kami dito ay wala. Pero yung pagpapala ng Diyos sa amin, dahil ginagawa namin to, alam namin na nandun. Hindi niya kami pinababayaan magutom. Kita niyo naman ang laki ko, di ba? So mag-offering lang tayo, isipin niyo yung offering na to ay para makatulong din sa iba. Hindi po para kami ay matulungan. Yun po yung gusto ko sanang sabihin sa inyo. Kita niyo po ba itong lahat ng ito ay hindi po yan galing sa offering. Galing po yan sa pagpapala ng Diyos. So we'll do the offering. You can do the offering kung meron po kayo, but not necessarily. Hindi po yan requirement. Nasaktan. Inipit mo naman. Mahal yung kuko niyan. Tayo pa magsita yung lahat. Aming Panginoon, maraming salamat sa mga pagpapalang ito, bahagi ng iyong kabutihan sa amin lahat. Dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na nagkaloob, pagpalain niyo po sila. Maging yung mga anak niyo po, Panginoon, na hindi muna nakapagkaloob, alam ko, O Diyos, na patuloy ka pa rin nagpapala para sa kanila. Ang mga kaloob nito, Panginoon, ay magamit namin para pagpalain pa rin ng iba. Alam namin, Panginoon, na habang nandyan ka ay hindi mo kami, Panginoon, pababayaan kailan pa man. Maraming salamat po muli, O Diyos, sa mga pagpapalang ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay, pagpalain kayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang ating Ama na siyang lumikha sa atin, ang ating kapatid na si Jesucristo na siyang nagbigay ng kanyang buhay upang tayo ay mapatawad sa ating mga pagkakasala, ganun din ang banal na Espiritu.
Tanggapin natin ang pagpapala ng Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu ngayon at magpasuwalang hanggan. Amen. Amen. At palakpakan natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Makakapo muna po kayo. Habang iniintay natin yung ating merienda. Ayan. Meron po tayong pagkain. Tapos mamaya po ay punta ka na doon, mahal. Meron ka na? Okay ka na? Okay. Sige. Ayan. So mamaya po ay iikot tayo para magkakitaan naman tayo habang tayo nagmimerienda. No po? At para hindi na po tayo magkahiyaan. Kamusta po kayo? Kamusta po yung experience nyo na makasama kami ngayong hapon na to? Na inantok po ba kayo? Hindi naman po, ano po? So, maikli lang naman po talaga ang simba namin dito. Welcome, kapatid mo. Jowa. Kapatid mo din. Sorry na. Sorry na. Hindi ko alam, Ate Jennifer, kung sino yung gagawa ng listahan para sa December 24. Kayo na lang siguro ni Ate Dory mag-usap, no? Siguro mag-prepare kayo ng 40, pero yung kay Gob kasi marami yun masyado. So pagdating, usap tayo ulit. Pero ngayon 40 muna siguro yung ihanda mo. Huwag mo mawawala itong mga to, ah. Okay. Opo. Nakita ko si ate. Ayun. Sige, okay na yung live stream. Stop mo na yung